Para sa mga kababayan natin na may OF Bank account at kailangan nilang magpalit ng contact number sa OF Bank at mag-update ng kanilang details, this video is for you. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! So ayun nga, nagpunta po ako mismo sa Land Bank branch malapit dito sa amin. So meron pa akong OF Bank account na ang gamit ko pong number is yung mobile number ng Israel. So, nung nandun pa ako sa Israel, yun kasi yung ginamit kong pang-register. So, pag uwi ko dito sa Pilipinas, so hindi na siya gagana at kailangan ko nga ng OTP para magamit ko yung OF Bank account number ko, account ko. So, kailangan nating magpalit ng contact number or ng details, and in my case ay pinapalitan ko na rin yung aking email address para yung active email na yung gagamitin ko, and then yung active mobile number. So, pagpunta ko doon sa Land Bank branch na malapit sa amin, ay, ayun, tatanungin ka ng guard, and then sabihin mo lang na mag-update ka ng iyong OF Bank account details. And then, bibigyan ka ng number, papipilahin ka, and then pagdating ng iyong pila, ayan, meron doong OF Bank staff talaga siya na naka-assign para sa mga OF Bank account, ayan. And then, ang kailangan mo pong dalhin is yung valid ID na ginamit mo sa pag-register sa iyong OF Bank account. For example, in my case, ang gamit ko po is yung passport. Ayan. So, dala ko yung passport ko. And then, dapat alam nyo po or meron kayong copy kung ano yung OF Bank account number mo kasi meron yung pipilapan na form. So, sa mga pipilapan na form, ang natatandaan ko is tatlo, yung about sa data privacy terms and condition, meron po yung papel na ipapakita sa inyo or ipapapermahan, so pwede nyo pong basahin yon. And then meron din po yung amendment form for depositors, ayan. And next is yung customer request form. Doon po sa customer request form, ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Doon nyo po ilalagay yung details nyo about sa OF Bank, kung ano yung mga kailangan yung palitan na o update sa inyong profile. And after nyo pong makapag-fill up noong customer request form, may i-input lang si staff doon sa computer niya, and then meron siyang ipiprint na which is nandun na po lalabas naka-printed yung ating mga previous details na about sa ating profile account. So doon, kapag binigay niya yung printed na form na yon, doon na tayo mag-update. Ang pinagawa niya po sa akin, halimbawa yung contact number ko, kailangan palitan. So yung previous number, ginuhitan and then perma, and then ilalagay sa katabi yung bagong contact number. And then ganoon din po yung email address kasi nga papalitan ko rin yung aking active email address. Ginuhitan yung previous na email address ko and then perma, and then nilagay ko din yung bagong gagamitin kong email address. And dahil nga po umuwi na rin ako sa Pilipinas at hindi na yun yung previous employer ko, so pinatanggal na rin niya. So pina-update ko na rin yung aking employment status. So ang sabi po ng staff ay hindi niya alam kung gaano katagal yung processing nito kasi nga i-email pa daw po nila sa main office ng OF Bank. So nag-accept sila ng mga ganong process ng updating ng profile, pero sila ang mag-email sa main office ng OF Bank para ma-process po yung ating request. And ayun nga, after kong ma-fill upan, ma-signan yung mga documents or mga forms na kailangang permahan, yung aking valid ID or yung aking passport, pinotocopy nila, and then pinaperma ako ng 3 beses doon sa photocopy na aking ID ng aking passport. And after 1 day po, meron nag-email sa akin from Landbank iAccess, landbank.com. Ayan. Ang nakalagay doon is Customer Amendment Request. This is to inform that you have updated your Landbank iAccess user information. Ayan, hindi ko agad to nabasa, hindi ko agad nakita na meron silang email. And then, after 2 days, May 30, ayan, nag-email ulit sila. Sabi ng email, Landbank iAccess inactivate account. Please be reminded that your iAccess account will be inactive in 20 days. Ayan, dapat kapag nag-email sa inyo ang Landbank, kailangan nyo pong mag-login sa Landbank Retail Internet
Bank or Land Bank iAccess. So, i-flash ko na lang sa screen yung website. Ayan. Kailangan alam niyo yung iyong user ID and password. So, mag-login kayo dyan and then merong dadating sa inyong OTP doon na sa bagong number na ipinalit nyo. And then, kapag login na kayo dyan, lalabas dyan yung password daw po ay expired na. So, kailangan yung magpalit ng bagong password. And then, kailangan yung i-type dyan yung old password mo and then yung new password and then confirm. And then, ayan, may dadating po ulit na OTP para ma-process yung inyong palit ng password and then kapag okay na, ayan, successful yung pagpalit nyo ng password and then pwede na kayo mag-login sa Land Bank iAccess. And then kapag nakapag-login na kayo dyan sa Land Bank iAccess online, pwede nyo na pong i-try sa inyong OF Bank mobile application, pwede na kayo mag-login dyan. Sa inyong email address, meron din po kayong ma-receive na email from Land Bank na katunayan na nagpalit kayo ng password nyo. And then, pwede nyo na po ulit ma-access or makapag-login sa inyong OF Bank account. At para naman po sa mga kababayan natin na nagtatanong, wala dito sila sa Pilipinas, OFW sila, nasa ibang bansa, paano daw sila makakapagpalit ng contact number or mobile number sa OF Bank. So, kailangan nyo po munang kontakin ang OF Bank Customer Service or yung customer care ng OF Bank para makapag-process kayo for change ng inyong mobile number. Kasi sila lang po talaga yung makakapag-process para makapag-update kayo ng profile or ng inyong contact number. So, yan lang po muna for this video. Sana po ay nakatulong ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para update ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!